Philippians chapter 2 verses 5 to 8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking very nature of a servant, being in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Magandang araw at tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang humiliation of Christ. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Christ, the supreme leader of Christians, humbled himself. Hindi po kagaya ng mga natural na mga leader o yung mga leader na kilala sa history sila. Hitler, yan si Kim Jong-un, sino nga ba yung Chinese na yun? Basta yung mga ganong leader na dinadaan sa dahas yung pamumuno nila. Hindi po ganon yung pamumuno ng ating Panginoong Kristo. Siya po bilang supreme leaders nating mga Kristiyano ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. Diyos na yun pero binaba niya yung sarili niya as a servant. Ang ating Panginoon sa Kristo po na siyang pinakadakilang pinuno ng ating mga Kristiyano ay nagpakumbaba ng lubos. Ginawa niyang servant yung sarili niya para paglingkuran tayo. Wala po tayong Diyos na makikitang ganyan na nagpakumbaba at nagbigay pa ng service sa kanyang mga nasasakupan. Wala po tayong ganong Diyos na makikilala na tawag dito, imbis na parusahan yung mga nagkasala sa kanya ay minahal niya pa ito. At hindi lang minahal, nagsakripisyo pa siya dito. Yun po yung agape love, yun yung unconditional love na ipinakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Pinaramdam niya sa atin noong siya ay noon hanggang ngayon. Kaya kahit na po siya ay Diyos at may karapatan po tayong ituring na pantay o may karapatan siyang ituring na pantay yung kanyang sarili doon sa kay Lord God o sa Diyos Ama, ay hindi niya po pinaglaban yung karapatang iyon. Sa halip po, pinili niyang isuko yung kanyang kalwalhatian at maging alipin, maging servant, isang anyo ng matinding pagpapakumbaba o humility. Isinilang po ang ating Panginoon sa Kristo na tao, hindi lang tao, no? Sobrang normal. Hindi lang sobrang normal, parang sobrang down to earth pa kasi akalain mo yun sa pagtakas nila dun sa tawag dito, yun sa mass genocide ng mga bata dahil sa propesya ay dun po siya pinanganak sa sabsaban, which is parang sobrang hirap. Tingnan mo, Diyos ka, tapos papanganak ka sa sabsaban imbis na ipanganak sa magaramong pamilya sa mga anak ng mga hari at reyna, di ba? Ganun pinakita ng ating Panginoon sa Kristo yung pagiging humility o yung pagiging pagpapakumbaba at kababaan loob para sa ating mga tao. Hindi lang yun, sa kanyang paglaki, imbis na sumbatan niya tayo mga tao kasi grabe yung kasalanan natin, grabe yung pagkakasalang nagawa natin sa kanya. And nung una pa lang, nung time pa lang nila Eve and Adam, ay nakagawa na tayo hanggang sa ngayon. Sobrang lala ng mga sin na nagawa natin, pero imbis na i-condemn niya tayo po ay niligtas niya mula sa kasalanan, which is the wages of sin is death. Dapat ay patay lang tayo ngayon, pero dahil sa ating Panginoon Diyos, tayo po ay kakamit o nakakuha ng kaligtasan, ng biyaya mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya ganun po yung leader natin o yung humiliation na ating Panginoon sa Kristo. Siya po ay supreme leader nating mga Kristiyano, pero he humbled himself. Pinakita niya yung humility para sa atin. Siya yung nag-set example ng humility para sa ating mga Kristiyano. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan na Pastor Russell Ocampo ay Christians should be the most humble people in the world. Kung ang ating Panginoon sa Kristo nga po na Diyos na yun ay hindi po siya nagmamataas, hindi niya po tayo kinondemn sa likod ng ating mga kasalanan na dapat ay kung ako po, no, kung ganun, kung nagkasala yung kapwa ko sa akin, syempre
Tapos pinakita ko siya ng tunay na pagmamahal, yung minahal ko siya tapos binitray ako. Siyempre lalayo yung loob ko nun, magsisik ako ng revenge. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at yung katangian niya bilang isang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad at just o fair, ay sa kabila nun minahal niya tayo kahit sobrang kasalanan ay makasalanan natin. Hindi po siyang nagmataas sa atin. Tayo pa kayang mga nilalang na o mga creations niya lamang. Kaya dapat po tayo mamuhay nang hindi nagmamayabang. Iset aside po natin yung pride, iset aside natin yung mga ego, at tawag dito, pangibabawan natin sa ating mga sarili natin yung pagiging Christian. Iset example natin yung humility na ipinakita natin para sa Kristo para sa atin, at yun po yung gawin natin para po tayo ay maging Christ-like. Kaya tayo po ay dapat may malasakit, kababaan loob o humility at pagsalang-alang sa iba, dahil ito po yung tunay na ugali ng isang tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ang natutunan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, Christ's humility serves as the model all Christians must follow. Ang pagiging mapagpakumbaba po ng ating Panginoon sa Kristo, yun dapat maging modelo ng bawat isa sa atin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung ano yung pinakita ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa, kung ano yung pagkababaan loob na pinakita niya, ganun din dapat yung goal nating mga Kristiyano. Kasi nga po, yung pinaka-goal natin ay maging Christ-like, o maging kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang po ito simpleng aral na dapat nating matutuhan, kundi ito po ay pamumuhay o lifestyle na dapat nating tularan at dapat nating ipamuhay sa bawat pakikitungo po natin sa ibang tao, sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kamag-aral, sa ka-churchmate natin o kahit saan. Dapat pa makita sa atin yung ugaling mapagpakumbaba ng ating Panginoon sa Kristo. Kung titignan po tayo ng ibang tao based on the way we act, the way we speak, and the way we think, dapat doon po na sumasalamin ang ating Panginoon sa Kristo po, na hindi po naghahangad ng sariling kapakanan, kundi ang kabutihan ng kapwa natin tao lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.